Pagsasalin ng kaalamang panteknolohiya ni Teo T. Antonio. Malawak ang paksang pagsasalin para sa agham at teknolohiya para talakayin ko. Mas itinoon ko ang paksa sa pagsasalin ng kaalamang panteknolohiya bilang isang tagasalin na ang isinasalin ay may kinalaman sa paglalaganap at pamamahagi ng kaalamang panteknolohiya sa ating mga kababayan sa wikang Filipino. Nagtrabaho ako sa Technology Resource Center na ngayon Technology and Livelihood Resource Center noong Oktubre 1981 bilang manunulat at tagasalin ng mga pinamamahaging kaalamang panteknolohiya na ang opisina ay nasa San Gil, Puyat Avenue na dating Calle Buendia sa Makati. Dumating ako sa kooperasyon ng gobyerno na ang pinag-uusapan ay salin ng isang kinontratang tagasalin tungkol sa kaalamang mussel and oyster culture. Isinalin ang pamagat na kultura ng tahong at talaba na itanong ng isang bihasang tagasalin ng pabiro, kailan kaya nagkaroon ng kultura ang tahong at talaba? Nang umupo ako at magsimulang magsalin, ay napag-ukulan ko ng pansin ang isinalin sa Pilipino na isang kaalaman sa pagluluto o isang recipe. Siyempre, kainitin mo na ang kawali o anumang gamit na lutuan at lalagyan ng konting mantika. Pagkaraan ay ilalagay ang sangkap na unang-una. Natawa ako sa salin mula sa Ingles na bring the ingredients to the pan. Ganito ang salin, dalhin ang mga sangkap sa kawali. Kung marunong kang magluto ay magtataka ka. Dahil ang gagawin mo ay ilalagay mo sa kawali ang mga sangkap matapos painitan ang kawali at lagyan ng mantika. Hindi dadalhin sa harap ng kawali para tumanga ang mga sangkap. Nooy, hindi pa uso sa mga kolehiyo ang kursong Developmental Communication. At kahit may kursong Mass Communication, ang pagsasalin ng kaalamang panteknolohiya ay hindi pa napag-uukulan ng pansin at isa pa itong birheng larangan sa panahong iyon. Maraming salin ng mga polyeto, latalain, babasahin, manual mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na ang salin ay bunga ng lakas ng loob at kapangahasan ng nais maghanap buhay ng mga manunulat. Marami-rami na rin ako naisalin noong nasa kolehiyo pa ng mga akdang papanitikan gaya ng tula sa mga makata sa iba't ibang bansa na nasulat ng Ingles. Gayon din, ang isang talumpati na may pamagat na The Dignity of Man ni Albert Luthuli noong tanggapin niya ang gantimpalang Nobel para sa kapayapaan. Dalatala ito sa pahayagang pang-campus ng University of the East. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos, bilang ang trabaho ay tagasalin at manunulat sa TRC noon, natutunan ko ang maraming bagay tungkol sa pagsasalin na naging gawain ko sa mahigit 10 taon. Mahalaga na ang tagasalin ay bihasa sa paggamit ng wika mula sa wikang isinasalin at wikang pagsasalinan. Kailangan din kumonsulta ang isang nagsasalin sa iginagalang na diksyonaryo ng wikang ginagamit upang makatulong sa ito sa pagpapalinaw sa pag-unawa ng kaalamang isinasalin at higit ng papabuti ang pagsasalinan. Ang kaalaman ng panteknolohiya o pasiyensya ay may mga terminolohiyang teknikal na pwedeng tapatan ng salin. Pero mayroon din hindi na dapat tapatan ng salin at panatilihin ang original na terminolohiya. Naranasan ko ito nang isalin ko ang latalaing pag-aalaga ng rosas ni Professor Thomas D. Cadatal ng UP Los Baños. Tinapatan ko ang terminolohiya marketing ng salitang pagpapaugat at ang salitang buding ng pagpapausbong. Sa kaalamanan naman tungkol sa paggawa ng sabon, may terminong teknikal na conification. Dapat itong panatilihin at ipaliwanag na isang proseso na lumilika ng langis sa paghahalo ng alkali para makagawa ng sabon. Tulad din ng saturated salt na dapat ding manatili at ipaliwanag pa ito pagpapakulo ng tubig na may asin at bayaang kumukulo ito hanggang mamuo ang asin na gagamitin sa pag-iimbak o pagpepreserba ng karne gaya ng paggawa ng tocino at longganisa.
Pero isang hamon sa kakayahan ng tagasalin sa teknolohiya na kapag malinaw at naintindihan ang kanyang isinaling kaalaman at madaling natutuhan ng pinuputiriyang mambabasa, siya ay nagtagumpay. Sa aming karanasan sa TLRC, sa pagsasalin ng mga kaalamang panteknolohiya na mula sa mga eksperto at siyentista sa UP Los Baños at iba pang sangay ng gobyerno o pribadong institusyon ay maingat kami sa pagsasalin nito sa wikang Pilipino. Matapos maisalin ang kaalamang panteknolohiya na gagawing babasahin ay ibinabalik muli sa eksperto o siyentista upang mabasa niya ang salin mula dito ay mas makikita niya kung may tama o mali sa pagkakaintindi ng nagsalin sa kanyang isinulat na teknolohiya sa English. Ibinalik ito ng pagbabago batay sa mungkahi ng may akda o kaya'y matatanggap niya ang pagbati ng may akda mismo dahil mahusay ang kanyang pagkakasalin. Ang ganitong sistema ay naging mabisa para sa aming pagsasalin ng kaalamang panteknolohiya. Pinatunayan ng maraming taga-subaybay na mamamayan na dumagsa sa pagbili ng mga babasahing gabay sa kaalamang panteknolohiya na sila ay natuto, nakinabang at nagamit sa kanilang pag-unlad ang mga babasahing na isalin. Isa pang dapat isaalang-alang sa pagsasain ng kaalaman ay ang pagkakaroon ng mahusay na editor ng salin. Kailangang isa rin siyang mahusay na tagasalin dahil mas matalas ang kanyang mata sa anumang sablay na salin o di angkop na salita na ginagamit ng nagsalin. Ang terminolohiya namang artificial insemination na ginagamit sa paraan ng pagpaparami ng tilapiyang babae ay pwedeng tapatan ng baybay sa wikang Pilipino na artificial na inseminasyon kung gusto itong maging estilo ng isang nagsasalin. Pero hindi lahat ng terminolohiyang panteknolohiya ay baybayin na lamang sa wikang Pilipino dahil kulang ang kaalaman sa bokabularyo at kadulubasaan sa wikang ginagamit sa pagsasalin. Hindi magiging mahusay ang salin na nagmumutiktik sa binaybay lamang na wikang Pilipino mula sa wikang Ingles. Ang paglalapat ng angkop na salita o pagpapanatili ng orihinal na terminolohiyang teknikal o orihinal na nilalaman ay bahagi ng matatawag nating essential translation o hinahango ang laman ng sinasaling kaalaman sa pagsasalin at hindi literal na salin lamang. Ang pagsasalin ng kaalamang panteknolohiya ay kailangan gamitin ng ganitong paraan upang higit na maunawaan at maituro ang binabahaging kaalaman. Mahalagang simple, maliwanag at angkop ang mga nilalapat na salita sa pagsasalin. Madaling maunawaan ng pinupunteryang mambabasa na kung mahilig sa sinusubukang binabahaging teknolohiya ay madaling masapol at matutunan. Mabigat ang tungkulin ng tagasalin ng kaalaman, panteknolohiya. Halimbawa, isinalin mula sa Ingles ang paraan ng paggawa ng alak mula sa katutubong prutas, gaya ng nyog at bunga ng sasa, kasoy, bignay at iba pa. Kapag nagkamali ang tagasalin at sumablay ang kanyang salin ay baka sa halip na makagawa ng alak ay magiging gawa ng suka ang kanyang maipamahagi. Ang terminolohiya namang artificial insemination na ginagamit sa paraan ng pagpaparami ng tilapiyang babae ay pwedeng tapatan ng baybay sa wikang Pilipino na artificial na inseminasyon kung gusto itong maging estilo ng isang nagsasalin. Pero hindi lahat ng terminolohiyang panteknolohiya ay baybayin na lamang sa wikang Pilipino dahil kulang ang kaalaman sa bokabularyo at kadulubasaan sa wikang ginagamit sa pagsasalin. Hindi magiging mahusay ang salin na nagmumutiktik sa binaybay lamang na wikang Pilipino mula sa wikang Ingles. Ang paglalapat ng angkop na salita o pagpapanatili ng orihinal na terminolohiyang teknikal o orihinal na nilalaman ay bahagi ng matatawag nating essential translation o hinahango ang laman ng sinasaling kaalaman sa pagsasalin at hindi literal na salin lamang. Ang pagsasalin ng kaalamang panteknolohiya ay kailangan gamitin ng ganitong paraan upang higit na maunawaan at maituro ang binabahaging kaalaman. Mahalagang simple, maliwanag at angkop ang mga nilalapat na salita sa pagsasalin. Madaling maunawaan ng pinupunteryang mambabasa na kung mahilig sa sinusubukang binabahaging teknolohiya ay madaling masapol at matutunan. Mabigat ang tungkulin ng tagasalin ng kaalaman, panteknolohiya.
Halimbawa, isinalin mula sa Ingles ang paraan ng paggawa ng alak mula sa katutubong prutas, gaya ng niyog at bunga ng sasa, kasoy, bignay at iba pa. Kapag nagkamali ang tagasalin at sumablay ang kanyang salin ay baka sa halip na makagawa ng alak ay magiging gawa ng suka ang kanyang maipamahagi. Maaaring masilip ng mga eksperto ang kamalian na nilalaman ng kalamang panteknolohiya na isinalin. Pero ang kamalian ng mga angkop na salita at wastong paggamit ng salita ay masisilip ng mahusay na editor ng salin. Isa ring dapat tandaan ng isang tagasalin na may mga kaalamang panteknolohiya na masyadong teknikal ang pagkakasulat sa Ingles, kaya taga-akademya o kapwa-eksperto lamang ang makakaintindi. Hindi na ito dapat isalin pa sa wikang Filipino dahil ang pinupuntirya nitong mamabasa ay komunidad ng mga siyentista. Sa kasalukuyan ay kakaunti ang mga tagasalin na pinapasok ang larangan ng kalamang panteknolohiya at siyensya. Tunay na malaki ang sakripisyo at nangangailangan ng paghahasa upang maging bihasa. Isa pang dahilan ay ang salaping matatamo kapalit ng pagsasalin. Kung minsay malaki ang bayad sa salin o kung minsay mababa. Pero pwede itong maging trabaho ang mapagkakakitaan at permanenteng pagsasalukan ng salapi. Higit sa lahat, makabuluhan ang larangang ito ng pagsasalin dahil mas mapamahagi at nakapagtuturo ka ng kalamang mapapakinabangan sa pag-unlad ng maraming tao.